May mga kwentong nakatago sa bawat hibla ng lumang tela, mga kwentong hindi mo gustong malaman kapag nag-iisa ka lamang sa dilim. Ako si Aris, 5 taon nang nagtsatsaga sa negosyong ukay-ukay. Akala ko, kabisado ko na ang lahat sa larangan na ito, ang amoy ng lumang baol, ang alikabok ng mga vintage jacket, at ang saya kapag nakahanap ng mamahaling brand sa murang halaga. Pero nagbago ang lahat nang makabili ako ng isang misteryosong Korean Class A na bulto mula sa isang supplier na nakilala ko lang sa online. Mura ang benta at walang nakalagay na label ang sako nang iparating ito sa maliit kong pwesto sa gilid ng lumang palengke. Nang gabi ring iyon, pinalipas ko ang oras sa tindahan para mag-sort ng mga damit at maglagay ng mga hanger. Tahimik at patay na ang buong palengke. Nang gupitin ko na ang tali ng sako, agad na naagaw ng ilong ko ang isang matinding amoy. Isang malamig na sangsang ng pinaghalong lumang baol at malamig na amoy ng formalin. Napatakip ako ng aking ilong pero pinagpatuloy ko pa rin ang pag-aayos. Doon nagsimula ang kababalaghan habang isa-isa kong inilalabas ang mga damit. Napansin ko ang mga malalaking mantsa sa tela. Halos kalahati ng bulto ay may mga mantsang kulay kape at nangingitim. Mga mantsa na parang natuyong dugo at tubig baha. Nang hawakan ko ang isang itim na cardigan, nagtaka ako dahil basang-basa at napakalamig ng panloob na bahagi neto kahit tuyong-tuyo naman ang panlabas. Pagpatak ng 10 p.m., biglang namatay ang solong bumbilya sa pwesto ko. Sa gitna ng kadiliman, narinig ko ang mabagal at sabay-sabay na marahang kaluskos ng mga hanger sa rack. Para bang may mga taong dahan-dahang nag-uusad ng mga damit mula sa magkabilang dulo neto. Itinapat ko ang ilaw ng phone ko sa rack. Walang hangin sa loob ng pwesto, pero nakita kong nagsuswing ang mga damit. Sa gitna ng mga nakasabit na coat, napansin ko ang isang pares ng basang paa na nakatayo sa sahig. Puti ang balat, kulubot ang mga daliri, at may nakadikit pang mga tuyong dahon at buhangin. Noong sumunod na gabi, nagbalik ako para tapusin ang pag-aayos kahit natatakot ako. Pero lalong lumala ang naranasan ko habang nag-aayos ako ng isang jacket. Naramdaman kong may marahang humahabol sa laylayan ng damit ko. Nang tignan ko ang ilalim ng mga mesa, nakita ko ang mga basang bakas ng kamay sa semento na tila may gumapang na tao sa paligid ng mga bulto. Kasabay neto, narinig ko ang tunog ng tubig na pumapatak mula sa mga nakasabit na damit patungo sa sahig. Sa tuwing titingin ako sa salamin ng tindahan, nakikita ko sa refleksyon ang anino ng isang babaeng basang-basa ang mahabang buhok. Nakatayo sa mismong likuran ko at dahan-dahang itinataas ang 2 kamay patungo sa sarili niyang leeg. Hindi ko maintindihan ang mga nangyayari kaya ang ginawa ko na lamang ay nag-search sa internet tungkol sa mga bail na ito at yung supplier na napagbilhan ko. Habang nagsisearch ako, may nabasa akong article tungkol sa bail na nabili ko. Doon ko napagtanto ang lahat. Ang bultong nabili ko ay hindi galing sa mga karaniwang donasyon. Ang mga ito ay mga damit ng mga biktimang nadamay sa isang malagim na aksidente o baha sa ibang bansa. Ang mga damit na pilit na ibinibenta ng walang awang supplier kapalit ng pera. Nawala ang takot ko at napalitan ito ng matinding awa at paggalang. Sa halip na ibenta ang mga damit para kumita, ipinasya kong dahan-dahang lumapit sa rack, ipinatong ko ang 2 kong kamay sa mga basang tela at pikit matang ipinarating sa kanila ang aking buong pusong dasal at intensyon na tulungan silang makatagpo ng kapayapaan. Nang matapos ang aking tahimik na panalangin, biglang tumigil ang pagpatak ng tubig. Ang nakakatakot na lamig sa pwesto ay dahan-dahang pinalitan ng mapayapang simoy ng hangin, at ang sangsang ng formalin ay tuluyang nawala. Kinabukasan, dinala ko ang buong sako ng mga damit sa isang simbahang malapit sa amin upang maipagdasal at mabasbasan ng pare.
Pagkatapos ng dasal, ipinasunog namin ang mga ito ng maayos habang nag-aalay ng tahimik na panalangin para sa katarungan at kapayapaan ng kanilang mga kaluluwa. Patuloy pa rin ako sa pag-uukay hanggang ngayon, pero bago ko isabit ang bawat bagong damit sa rack, palagi na akong nag-aalay ng simpleng dasal. Paalala na ang bawat lumang damit ay may sariling kwento. At minsan, ang mga kwentong iyon ay naghahanap lang ng paggalang upang tuluyang makapagpahinga. Hindi ko dapat binili ang damit na yon. Isang babala na paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Pero paano mo nga naman tatanggihan ang isang bagay na tila itinahe para mismo sa'yo, na para bang matagal na itong naghihintay sa gitna ng alikabok at kalawang. Isa akong mahilig sa vintage finds at mga lumang damit. Normal na sa akin ang paghahanap ng mga nakatagong kayamanan sa matitinding amoy ng amag, kaya sanay na ako sa alikabok at siksikang iskinita ng ukay-ukay sa rekto. Pero noong hapon ng linggong yon, may kakaibang pakiramdam ang humila sa akin papunta sa pinakadulong rack ng tindahan. Doon, nakatago sa gitna ng mga faded na kapa at lumang mga Amerikana, nakasabit ang isang napakagandang maroon dress. Gawa ito sa makapal at mamahaling tela. Kahit halatang napakatanda na ng mga tahineto at walang anumang tatak o price tag, napaka-vibrant pa rin ng kulay nito, parang sariwang dugo sa gitna ng mga faded na tela at napakalambot sa kamay. Nang isukat ko ito sa harap ng malabo at lumang salamin ng tindahan, nanlamig ang buong katawan ko sa gulat. Saktong-sakto ito sa balikat, dibdib at bewang ko. Walang labis, walang kulang. Para bang ginawa ito gamit ang mismong mga sukat ng katawan ko noong araw na ginawa iyon. Umuwi akong abot langit ang ngiti at agad na isinabit ang damit sa labas ng cabinet ko. Pero pagdating ng hating gabi, doon nagsimula ang totoong bangungot. Unang gabi pa lang, habang nakahiga ako sa gitna ng kadiliman, nakarinig ako ng isang mabigat, basang paghinga mula sa sulok kung saan nakasabit ang damit. Nang buksan ko ang ilaw sa takot, walang tao sa kwarto. Pero nanginginig at umiindayog ang laylayan ng damit kahit nakasara ang lahat ng bintana at pati ang electric fan ay patay. Noong ikalawang gabi, nagising ako ng eksaktong alauna ng madaling araw dahil sa sunod-sunod na tunog ng malamig na tubig na pumapatak sa sahig. Pagbukas ko ng ilaw, may maitim at basang mantsa sa sahig sa mismong ilalim ng damit. Agad kong tinignan ang kisame pero tuyong-tuyo ito. Nang tapang loob kong lapitan ang damit para hawakan, marahan kong naramdaman na mainit ang tela at may tumitibok na parang puso sa loob nito. Isang mabilis at nagwawalang tibok. Lalong lumala ang takot ko nung ikatlong gabi. Habang natutulog ako, naramdaman kong may mabigat na bagay na dahan-dahang gumagapang mula sa paanan ng kama ko. Pilit kong iminulat ang mga mata ko pero nag-sleep paralysis ako. Sa gitna ng dilim, nakita kong nakahiga sa tabi ko ang damit. Hindi na ito nakasabit. May hugis na ito ng tao sa loob at ang dalawang manggas nito ay dahan-dahang gumagapang patungo sa mukha ko habang amoy na amoy ko ang napakatinding amoy ng luma at basang lupa. Sa salamin sa tapat ng kama ko, nakita kong may anino ng babaeng nakatayo sa paanan ko, nakatungo at may malalim at maitim na pasa sa kanyang leeg. Sumapit ang gabi ng Biyernes at sa sobrang desperado kong maalis ang takot at patunayan sa sarili kong guni-guni ko lang ang lahat, nagpasya akong isuot ang damit para sa isang party. Pero doon nangyari ang pinakamatindi. Pagpasok ng mga braso ko sa manggas, biglang sumikip ang buong damit. Ang dating malambot na tela ay naging kasing tigas ng bakal at marahas na sumakal sa liig ko at sa dibdib ko. Hindi ako makahinga, napahawak ako sa liig ko habang umiikot ang paningin ko at pumuputla na ang aking mukha. Sa salamin,
Hindi na ang sarili kong refleksyon ang nakikita ko, kundi ang mukha ng isang babaeng namumutla. Nanlilisik ang mga mata at umiiyak ng dugong dumadaloy sa kanyang pisngi habang paunti-unting dumidilim ang paligid ko. Habang nauubusan ako ng hangin at bumabagsak ang katawan ko, may napansin ang nanginginig kong daliri, isang maliit at matigas na bukal sa panloob ng laylayan ng damit. Gamit ang huling patak ng lakas ko, buong lakas kong pinunit ang tahi sa bahaging iyon. Nalaglag sa sahig ang isang lumang litrato at ang isang nakatuping papel na may mantsa ng natuyong dugo. Nabasa ko ang nakasulat doon. Isang sulat ng pag-ibig noong 1974 pa. Doon ko nalaman ang kabuuan ng trahedya. Ang damit pala ay pagmamay-ari ng isang babaeng nagngangalang Clara na pinaslang ng kanyang silosong kasintahan sa pamamagitan ng pagsakal at itinapon ang kanyang bangkay sa isang madilim na lugar. Ang kanyang galit, takot at lungkot ay nakulong sa mismong tela ng damit na iyon sa loob ng maraming dekada. Sa sandaling iyon, biglang nawala ang takot ko at napalitan ng matinding awa. Na-realize ko na ang pananakal at pagpaparamdam niya sa akin ay hindi para saktan ako, kundi iparamdam sa akin ang eksaktong sakit na dinanas niya noong gabing iyon, isang desperadong sigaw para humingi ng tulong at katarungan. Dahan-dahan akong lumuhod sa malamig na sahig habang hawak ang litrato at sulat. Ipinatong ko ang kamay ko sa marahang naglalambot na tela at ipinarating ko sa kanya sa pamamagitan ng tingin at tahimik na dasal na tutulungan ko siya at hindi ako galit o natatakot sa kanya. Tila naramdaman niya ang labis kong pakikiramay, biglang lumuwag ang hawak ng damit sa leeg ko at ang dating nakakatakot na hangin sa kwarto ay napalitan ng isang malamig ngunit napakapayapang simoy ng hangin. Kinabukasan, agad kong dinala ang litrato at sulat sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Dahil sa mga tiyak na pangalan, petsa at detalye sa sulat, muling binuksan ng isang malamig at nakalimutang kaso noong dekada 70s. Sa tulong ng impormasyon, natagpuan ang mga labi ni Clara sa ilalim ng semento ng isang lumang bodega at nabigyan din siya ng maayos at marangal na libingan ng mga natitirang kamag-anak niya. Mula noon, naging tahimik at payapa na ang kwarto ko. Nakasabit pa rin ang maroon dress sa loob ng cabinet ko. Hindi na bilang isang sumpa o banta, kundi bilang isang paalala na minsan may mga kaluluwang hindi naman intensyong manakit, kundi naghahanap lang ng isang taong handang makinig at tumulong upang sa wakas ay makapagpahinga na sila ng mapayapa.